Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan. Hingiin ang patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil
ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay
at naisuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo po sa mga narito sa ating dambana at sa mga nakasubaybay po sa Facebook page ng ating parokya, hindi lang dito sa ating parokya, kundi sa iba't ibang panig dito sa Batangas, kahit sa ibang bansa. Magandang umaga o sa iba'y gabi yata. Magandang gabi yan. Special po pagbati sa ina ni Father Nelson, kay inay, tama bang aking amparo nga ba, amparing, birthday po niya ngayon, 83rd birthday. Yan. Nakita kami kahapon ni Father Nel at nabanggit niya yung pasama-sama naman ang inay. Yan, inay amparing, happy birthday po. Kalimitan po ay naririnig natin ang mabuting balitang ito kailan? Tuwing ikalawang linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pero dahil nga kapistahan ngayon ni Apostol Santo Tomas, kaya ito yung ating pagninilayan na mabuting balita. Madaling matandaan ang buod ng kwento ng buhay ni Santo Tomas na apostol, isa sa 12 apostol ng Panginoong Jesucristo. Lalong alam ng lahat yan, ang kakulangan ng kanyang paniniwala. Kaya nga po, ang pamagat sa kanya ay Doubting Thomas. Na nabuhay muli sa paniniwala, kulang ang paniniwala, kakulangan ng paniniwala, nabuhay muli ang Panginoong Jesus mula sa kamatayan. Pero madali siyang matandaan sa aspetong ito ng kanyang buhay sapagkat maraming mga tao na nag-aalinlangan din sa pananampalataya sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Na marami na ang nawalan ng pananampalataya. At maaaring marami pa ang magdududa. Totoo kayang may Diyos? Tinutulungan ba talaga tayo ng Diyos? Sino nga ba ang may napakatatag na pananampalataya na hindi man lamang natitinag sa gitna ng mga pagsubok? Si Santo Tomas ay isa sa mga alagad na wala roon nung unang magpakita ang Panginoon sa mga apostol pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ibinalita lamang ng kanyang kasamahang mga alagad. Ano sabi nila? Nakita namin ang Panginoon. Subalit sumagot si Tomas, maliban lamang na makita sa kanyang mga kamay ang tatak ng mga pako at maipasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng mga pako at maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran na sinibat ay hinding-hindi ako maniniwala. Para bagang sa unang tingin ay kasama si best example itong si Santo Tomas na doon sa saying na to see
is to believe. Hinarap ni Jesus ang kanyang apostol na nagpahayag ng kulang na pananalig. Pagkatapos ng 8 araw, muling lumitaw si Jesus sa kalagitnaan ng mga alagad kahit na nakasarado ang mga pinto. Pinagbigyan ni Jesus ang kahilingan ni Tomas. Ilapit mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga mata at ang aking mga kamay at ilapit ang kamay mo at ipasok sa aking tagiliran. Huwag tumangging maniwala, no? Huwag ka nang mag-alinlangan pa. At isinigaw ni Santo Tomas ang kabuuan ng pampanampalatayang Pampaskwa o ang sentro ng panampalataya ng buong sambay ng Kristiyano kay Kristong muling nabuhay. At ano yung mga salitang iyon? Panginoon ko at Diyos ko. Iba pa po yung yan, sigurado doon sa mga nakakita noong muling ano bang tawag doon sa muling pag-alboroto, yung mga malalapit doon sa Bulkan Taal, iba pa yung expression na Diyos ko po. Iba pa yun eh. Pero itong binigkas ni Santo Tomas ay buod, sentro ng ating panampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang mga tagpong ito ang katibayan ng mabuting balita tungkol sa karanasan ni Santo Tomas bilang tagasunod ni Kristo. Wala nang ibang detalye ng kanyang buhay ang nasasaad pa doon. Subalit sinasabi na sa paghihiwalay ng mga apostol upang magmisyon, si Santo Tomas ay naglakbay at nakarating sa bansang India. Kaya po, napakalaki ng debosyon ng mga Katolikong Indiano, kay Santo Tomas. At way back 2006, yan. Umatin kami ng international meeting, OSCE International Meeting of Formators, at nag-host ay ang India, ang province of India. At delegation pa yata noon ay, yan, palad ako't isa ako sa napadala, kasama si head namin si Father Edwin at saka yung aking novice master na classmate ngayon, si Father Randy, ay nakarating kami dito sa India at nakarating namin yung simbahan na nakadedicate kay Santo Tomas. At doon nga may sa isang room may malaking buto at sinasabi nila na iyon ay buto ng kamay ni Santo Tomas. Dito niya matagumpay na ipinangaral ang mabuting balita. Hanggang ngayon sa India may mga Kristiyanong tinatawag na Thomas Christians dahil naniniwala silang ang kanilang panampalataya ay isinalin sa kanila ng nasabing apostol. At sa ating mabuting balita po, ano yung ating pwedeng matutunan sa ipinakita ni Santo Tomas. Maaaring sa unang tingin ay negatibo ang reaksyon. Sa unang tingin natin, negatibo ang reaksyon ni Tomas. Pero yung damdaming iyon ay hindi natin maialis sa kanya sapagkat ilang araw pa nga lang na nasaksihan ang pagkamatay, paghirap at pagkamatay ng Panginoong Hesus doon sa krus. Nangingibabaw pa rin sa kanya yung takot at hindi pa abot ng kanyang isip yung sinasabing ang Panginoon ay muling mabubuhay. Kaya nga, anong sagot niya na nakita namin ang Panginoon. Ito'y nagpapakita ng, sabi nating, katapatan ni Tomas. Bakit? Sapagkat hindi naman siya naniniwala sa sabi-sabi. Yan? At ito'y paalala din sa atin ngayong panahong ito na sa social media, napakaraming tinatawag na fake news. At dapat alam natin kung ano yung tunay at hindi. At sa pagkakataong ng tagpong iyon, maaaring
Hindi siya naniwala doon sa sinabi ng kanyang mga alagad. Gusto niyang makasigurado. Gusto niyang siya mismo ang makakita ng katotohanan. At nung mangyari yun, nagkaroon yung tinatawag na total surrender. Thomas surrendered himself to Jesus and he went all the way for him. At sa pagkakataon niyang iyon, ay nasambit niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Nagpakumbaba siya sa kanyang pag-aalinlangan at maaaring ito ay isang pagkakamali. Pero pagkatapos noon, Thomas devoted his entire life to Jesus. In his humility, he committed his very self to Jesus. At hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya nga, yan, lagi po itong sinasabi na kapag ang pinagdiriwang natin ay kapistahan ng apostol, ay laging kulay pulang suot sapagkat ito'y sumisimbolo sa kanilang buhay, sa kanilang dugo na inialay sa Panginoong Hesus para sa ating pananampalataya. At maaaring sa atin pong buhay, may mga karanasan tayo na tulad ng kay Tomas. Hindi ako maniniwala kung hindi ko talaga ito nakita, kung hindi ko talaga ito naranasan. Nung isang araw, nung kapistahan ng ni St. Peter and Paul, na ibinahagi ng ating kuraporo yung kanyang experience, na makarating sa Roma, makapag-audience sa Pope. Hindi ko pa po yun naranasan. Pero sa mga istorya ay parang nandun yung pananabik na isang araw, ustak ng panahon ay makalapit ako sa Santo Papa at mahawakan yung kanyang kamay tulad ang ginawa ni Santo Tomas. Pero 2 beses naman po kung nakita ko ng personal ng malapitan nga lang, hindi ko nahawakan. Yung una ay noong World Youth Day dito sa ating bansa, 1995. College seminarian pa po ako noon. Sa hindi inaasang pagkakataon, sapagkat sa dami ng tao, paano ka pa makakalapit doon sa grandstand ba yun, doon sa nung last mass. Pero doon sa aming paglalakad, abay siguro yung nagre-routing yung Pope Mobile. At nung umaakit kami doon sa plant box, abay biglang dumaan diyan yung Pope Mobile nakasakay ngayon Santo Papa na, Saint na, si Saint John Paul II. At tuwan-tuwa kami sapagkat nung makita niya yung pulutong ng mga kabataan ay nagbasbas siya. Iniisip ko nga baka yun ang dahilan kaya ako'y naging pari. Pero yung ibang kasamahan hindi naging pari. At second time, World Youth Day din, 2008 sa Australia, ang Pope Emeritus natin, ang ibuhay pa si Pope Benedict. Ganun din. Nandun yung kanyang people blessing. At kakaiba ang pakiramdam. At maaaring ganito rin ang naramdaman ni Santo Tomas. Nung makita niya ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Hindi lamang dapat doon sa mga salitang doubting Thomas, para bagang negatibo yung dating hindi naniniwalang mapagdudang Tomas. Pero ang kanyang mga hinanap, sabi nga ni Father Froilan kanina sa kanyang mabuting balita, ang mga hinanap na tanda na para sa'y makasigurado ay tanda ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat ipinakita ng Panginoong Hesus yung kanyang mga kamay, kanyang kanyang tagiliran, at sinabi kay Tomas, maniwala ka na, huwag ka nang mag-alinlangan.
Iba kapag nakita mo ang isang taong ninanais mong makita, makausap, makadaupang palad. Ano kaya ang ating mararamdaman kapag ang Panginoong Hesus na ang ating kaharap? Pero sa hulihan ng mabuting balita, anong sinabi? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Pero ako po, kami pong mga pari, kaming nagtalaga ng aming sarili, tumanggap sa sakramento ng banal na orden, araw-araw, nahahawakan ko o nahahawakan namin si Jesus. At kayo na nandito, present sa ating dambana, ang mga sumisimba araw-araw o tuwing araw ng linggo, nakakatagpo din po ninyo ang Panginoon. At nahahawakan din ninyo ang kanyang kamahal-mahalang katawan. At hindi nga lang nahahawakan, nagiging bahagi ng ating buhay. Araw-araw, nakakadaupang palad natin si Jesus. Araw-araw, nararamdaman natin ang presensya ni Jesus. Nawa, tulad ni Santo Tomas, ay maipahayag natin ng buong pananampalataya ang kanyang pahayag. Panginoon ko at Diyos ko. Bawat Katolikong dumadalo sa banal na misa at dumadalaw sa Santissimo Sacramento ay nakakakita sa Panginoon. Dumarating si Jesus sa atin sa banal na Eucharistia at nakakadaupang palad natin, lalo tigit tayong mga nananampalataya at naniniwala ito sa tinatawag na real presence. Kay laking biyaya, a real encounter with God. At sana po, itong ating pakikipagtagpong ito sa Panginoong Hesus, personal na pakikipagtagpo at communal encounter with the Lord. Sana ito ang patuloy na magpatibay ng ating pananampalataya sa Diyos sa kabila nga ng sitwasyon na ating pinagdaraanan. At sa kabila ng kung anumang mga problema at pagsubok na pinapasa natin sa ating buhay. Maliit pa po akong bata, kapag nagsisimba, yung aking lola may ibinubulong siya, kapag itinataas na, yung sa consecration, yung kamahal-malang katawan ng Panginoong Hesus yung tinapay, ay di ka po ito yung ibinubulong. At hanggang ngayon, ito yung sinasabi natin, Panginoon ko at Diyos ko. At sana, tulad ni Santo Tomas, hanggang sa huling hininga ng ating buhay, ito ang maging pahayag ng ating pananampalataya. Panginoon ko at Diyos ko. At sa araw-araw ng ating buhay, naway maramdaman natin ang pakikipagtagpo natin sa Panginoong Hesus at ang presensya ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Taglay ang panampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag. Sa bawat pagsamo ating sabihin, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan.
Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama, sa pagluluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan, sa inyo pong gagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan, sa inyo pong gagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng katapigan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y mabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinisanang esposo at minamahal naming Pintakasi, kaysa ng mga apostol, lalo tigit ni Santo Tomas, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Sumasalangit ka sa mahig ang ngalan mo.
lahat na masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong mga nakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso.
Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaysa ni Apostolo Santo Tomas. May pahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglingkod sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo. Kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa panalangin ni Santo Tomas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanan, tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ingatan, pati ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay, ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inayalin na, humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.